Hallelujah. Isa pong malugod na gabi sa ating lahat mga kapatid. Nasa gabing ito, tayo po ay minsang pangdarako sa gawain po ng panalangin. Our prayer meeting tonight is, hallelujah, going to start. At nawa po ay nakahanda tayong makipag-meeting sa Panginoon higit sa lahat. At sa bawat isa na ngayon po ay, hallelujah, partner natin sa prayers. We are partner in prayers tonight because this is a prayer meeting. Kaya po, amen, nawa po hinda natin ang ating mga puso na nakalaan po sa bawat isa, hindi lamang sa ating pansariling kapakanan, kundi tayo po ay magpapagamit isa't isa sa ating bawat kapatid sapagkat, hallelujah, lahat po tayo ay may pangangailangan sa Panginoon. At nawa yun po ang makita natin, it is not only for our own sake, but mga kapatid, as a whole, as a body of Christ, as we are the member of one body, amen, ay tayo po ay narito upang magmalasakitan sa tulong ng panalangin. And by this time, akin pong ibibigay ang pagkakataon kay Brother EJ at Sister Kim na tayo po ay pasimulan sa isang papuring awit. Praise God. Amen. Praise the Lord. Awit po tayo sa Panginoon mga kapatid. Hallelujah. Atin pong imbitahan ang presensya ng Panginoon ngayong gabing ito. Hallelujah. Hallelujah. Bakit ba may panahon kay hirap umawi? Kahit na pilitin ko, ayaw ng aking tinig dahil sa pagsubok. O Diyos, na sa'kin ay nakapaligid, tila mga dilim sa aking munting silid. Bakit ba may panahon tila wala ka? Hanapin man sa dalangin ko, hindi ko madama. Ngunit alam ko, O Diyos, ako'y iyong naririnig. Ang aking mga daing sa'yo'y hindi lingid. Turuan mo ako, O Diyos ng pasasalamat, sa panahong ang katagang ito ay mahirap mabigkas. Turuan mo ako kung paanong magalak sa panahong ang tuwa ay aking hinahanap. Bakit ba may panahong ang suliranin pumapatak parang ulan, parang bagyong dumarating? Ngunit alam ko, O Diyos, sa kabila nitong dilim, sa likod nitong ulap, may araw na nagniningning. Hallelujah. Turuan mo ako, O Diyos ng pasasalamat, sa panahon ang katagang ito ay mahirap mabigkas. Turuan mo ako kung paanong magalak sa panahon ang tuwa ay aking hinahanap. Turuan mo ako, O Diyos ng pasasalamat,
mabigas, turuan mo ako kung paanong magalak sa panahong ito ay aking hinahanap. Hallelujah. Amen. Sa panahong tuwa ay aking hinahanap. Amen. Hallelujah. Sa panahong tuwa ay aking hinahanap. Praise God. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. We give you praise, O Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Amen, amen. Alam nyo mga kapatid, the best prayer that we can perform is not the last prayer that we can do. Tandaan po natin na hindi pa po tapos ang Panginoon sa ating mga prayers. Kung sa inaakala natin na meron po tayong nagawang pinaka the best na panalangin, hindi pa po yun mga kapatid ang atin pong pinaka the best o pinaka mainam na panalangin magagawa. Still mga kapatid, hallelujah, we are in the process of the Lord. Tayo po ay nasa proseso ng ating Panginoon at kung tayo man ay nagkakaroon ng blessing about our prayers, ay hindi pa po yun ang ating magagawa sapagkat ang Diyos po mga kapatid ay laging may bagong, sabi nga ay ang kanyang pag-ibig ay bago sa tuwing umaga. Kaya wag tayong maging sapat sa ating pong mga panalangin sapagkat hallelujah, ang Panginoon po ay pwede pang gumawa at mag-perform pa ng ibang dakilang bagay doon sa mga panalangin natin na atin po itong napagtagumpayan at nagbigay ng tagumpay sa atin. Praise God. Kaya nga we must longing for more. We must longing for more about the benefit of prayers, mga kapatid. At wag natin mga kapatid na hallelujah, i-average ang prayer natin. Wag natin mga kapatid isipin na yun na ang pinaka-the best na prayer sa atin. Kundi mga kapatid, sa bawat atin pong hallelujah, pagdalo ng gawain ay meron pong the best laging inihanda ang Panginoon. Praise the Lord. And by this time, tayo po ay manalangin sa ating pambungad na panalangin. Amen. Pwede ko bang hilingin si Brother Diloy na tayo ay kung kaya pong mag-pray ng pambungad na panalangin, ay pwede ko po bang hilingin, Brother Diloy? Praise the Lord. Narinig po ba ako ni Brother Diloy, Sister Rosan? Parang hindi yata. Praise the Lord. Brother Diloy, maaari mo ba kaming pagbigyan sa pambungad na panalangin? Kaya po ba? Pastor, magandang gabi po. Kahararating ko lang po, tinawag po ko na Sister Sally. Okay. Sige po. Tayo po ay mag-pray ng opening prayer sa ating prayer meeting. Pastor, ako ba? Opo. Magandang gabi po sa atin lahat. Praise God. Sandali po muna tayong manalangin, Lord. Dakilang Diyos, Panginoong Hesus, salamat pong muli sa gabing ito na kami pinagsama-sama mo, pinagbuklod para muli na makinig ng iyong mga salita. God, sa gabing ito, hinihiling namin, Lord, nga pangunahan mo ang bawat tahanan, kung mayroon man, Lord God, na may sagabal. Alisin mo ito, sawayin mo ito, tapos pagkaisahin mo ang aming mga puso, aming mga isip, para sa iyong dalang mensaheng muli sa gabing ito. Lord God, salamat sa gabing ito, sa patuloy na pag-iingat sa bawat araw, sa proteksyon, sa paggabay, sa pagkailangan namin sa bawat oras, Lord. Sa gabing ito, pinupuri ka namin, itinataas namin, patuloy namin itataas at dadakilanin, dakilang pangalang Jesus. Sa iyong dakilang pangalang Jesus. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sa Diyos ang papuri, mga kapatid. At sa di po pagtatagal ay magbukalat po tayo ng salita ng Panginoon in Exodus. Exodus chapter 19. Sa chapter 19 in verse 5 and 6 and then jump po tayo sa verse 8. 5, verse 6.
And then 19 verse 5 and 6 and then verse 8. Yan po. 5, 6 and 8 ng chapter 19 ng Exodus. Hallelujah. Praise God. Amen. Sabi po dito, kaya't ngayon sa verse 5, kaya't ngayon kung tunay na inyong susundin ang aking tinig at iingatan ang aking tipan ay magiging isang tanging kayamanan nga kayo sa akin, na higit sa lahat ng bayan, sapagkat ang buong lupa ay akin. Verse 6, at kayo magiging isang kaharian ng mga saserdote sa akin at isang banal na bansa. Ito ang mga salita na inyong sasalitain sa mga anak ni Israel. Tapos po sa verse 8, the same chapter 19 ng Exodus, at ang buong bayan ay sumagot na magkakaisa. Amen. At ang buong bayan ay sumagot na magkakaisa at nagsabi, yaong lahat na sinalita ng Panginoon ay aming gagawin. At ipinagbigay alam ni Moises sa mga salita ng bayan sa Panginoon. Praise God. Hallelujah. Sa 1 Peter 2:9, unang Pedro chapter 2 verse 9, 1 Peter 2:9. Amen. Datapwat kayo isang lahing hirang, isang makaharing pagkasaserdote, bansang banal, bayang pag-aaring sarili ng Diyos, upang inyong ipahayag ang mga karangalan niyong tumawag sa inyo mula sa kadiliman hanggang sa kanyang kagilagilalas na kaliwanagan. Datapwat kayo isang lahing hirang, isang makaharing pagkasaserdote, bansang banal, bayang pag-aaring sarili ng Diyos, upang inyong maipahayag ang mga karangalan niyaong tumawag sa inyo mula sa kadiliman hanggang sa kanyang kagilagilalas na kaliwanagan. We will speak about, amen, the prayer of commitment or commitment of prayer. Amen. Yung vice versa mga kapatid, the prayer of commitment or the commitment of prayer. Hallelujah. Ito po sa gabing ito ay napakahalaga sapagkat we all know na ang Diyos po ay, ang pangako niya ay tapat. May sinabi po sa Hebrews mga kapatid, hallelujah, ang sabi po sa Hebrews 10:23, na ating ingatang matibay ang pagkakilala ng ating pag-asa upang wag mag-alinlangan sapagkat tapat ang nangako. Wala po mga kapatid na lugar na pagtalikod o anino man mga kapatid ng hallelujah ng hindi pagtupad sa pangako ng ating Panginoon. At sinasabi rin sa Numbers, sa Numbers mga kapatid 23:19, ang Diyos ay hindi tao na magsisinungaling, ni anak ng tao na magsisisi. Sinabi ba niya at hindi niya gagawin, o sinalita ba niya at hindi niya isasagawa? Wala pong mga kapatid salita ng Panginoon na hindi po niyo ito kayang gawin. Lahat ng sanilita ng ating Panginoon, kaya yung kataga po sa Bible na all things are possible with God, sa Tagalog po ay hallelujah, walang mga kapatid, walang salita. Amen. Walang anumang salita na hindi maaring hindi tuparin ng Panginoon. In His words, mga kapatid, sa kanyang salita, nandun po ang katibayan, nandun po ang inspirasyon, nandun po ang kabanalan, nandun ang pagpupunas na walang anumang salita ng Diyos na ito po ay, hallelujah, hindi niya kayang tuparin. Kaya nga, lahat daw ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos. Diba? Lahat ng salita ng Diyos, ito po ay walang pagkakamali, bawat tuldok, bawat titik, bawat mga kapatid, kuwit na ay hindi po nagkamali, nang ito po ay i-publish mga kapatid at hindi ito ginawa sa karunungan ng tao, kundi ito po ay galing sa Diyos. Galing po sa pangako ng ating Panginoon. Kaya hindi lang dapat natin itong panghawakan kung hindi atin po itong panahanan. We must, mga kapatid, hallelujah, lay down, mga kapatid, kailangan natin itong himlayan. We must rest assured sa salita po ng Panginoon na ito po'y pangako na kanyang tutuparin. Walang bagay daw na mahirap sa Diyos. Hallelujah. Kaya sa gabing ito, mga kapatid, ay yun po ang atin pong paksa na tatalakayin about our prayers. Kapag ang Diyos po, alam nyo ba, ang Panginoon ay tinuturoan tayong lalong manalangin sa pamamagitan, mga kapatid, ng kanya pong pagtupad o kanya pong mga kapatid na, hallelujah, pagganap sa kanyang sinabi, binitawang salita. Hallelujah. Yung po ang nagtuturo sa atin para lalong umasa sa kanya. Sapagkat alam natin ng mga kapatid, ang binitawan nating salita, ito po iniingatan ng Panginoon. At ganun din siya. The same mga kapatid,
hallelujah, sa ating Panginoon, walang salita niya na hindi babalik sa kanyang walang bunga. Amen. Sabi po yan ng 55:11 ng Isaiah. Walang salita ng Diyos na hindi babalik sa kanyang walang bunga. Kaya nga sa gabing ito, we must, mga kapatid, hallelujah, a commitment to prayers, and we must be committed, mga kapatid. We must have prayers of commitment or commitment to prayers. Yun po ay vice versa sapagkat ang Diyos po ay nakipag-commit din sa atin. Di ba? Ang Panginoon, mga kapatid, ay nakipag-commit din sa atin at binanggit niya, mga kapatid, yan sa atin pong sinabi doon sa Exodus. Amen. Sabi po sa Exodus chapter 19 verse 5, now therefore, sabi niya, mga kapatid, kaya't ngayon kung tunay na inyong susundin ang aking tinig at iingatan ang aking tipan, magiging isang tanging kayamanan nga kayo sa akin na higit sa lahat ng bayan sapagkat ang buong lupa ay akin. Sa 6 po, kayo magiging isang kaharian ng mga saserdote sa akin at isang banal na bansa. Ito ang mga salita na inyong sasalitain sa mga anak ni Israel. Ang Diyos po ang unang nakipagkasundo sa atin. Ang Diyos po, mga kapatid, ang siyang nakipagbigay ng pangako sa atin, sa kanyang salita, na kung susundin natin ang kanyang tinig at ingatan ang kanyang utos, ay tayo po ay gagawin niyang kayamanan. Amen. Kayamanan, mga kapatid. Hindi kayamanan na halaga lang ng mundong ito, kundi tayo ituturing ng Diyos na isang malaking kayamanan. At may kondisyon na dapat po natin gawin sapagkat nang nagbitaw ang Panginoon ng pangako, ito po ay kanyang siguradong tutuparin. Kaya nga, ito po ay nasa panalangin natin. Dapat daw ito'y maging, sabi nga, ay monumento sa atin. Pag sinabing monumento, alam niyo po ba yung monumento? Di ba? Pag may monumento, meron pong bayaning nakatayo doon, katulad sa Luneta, monumento ni Rizal. Alam natin ang monumento, ang Luneta ay kinikilala po na talagang doon ay may bayanin na nakatayo na kinikilalang, hallelujah, siya po ay nagbigay ng mataas na karangalan sa ating bansa. So let our prayers become a commitment of monument. A promise, mga kapatid, isang pangako. At ang Panginoon po, mga kapatid, ay nagbitaw sa atin ng pangako na meron pong mga kapatid, meron pong kondisyon, hallelujah, na kung ating susundin ang kanyang tinig at iingatan ang kanyang mga utos, tayo po ay gagawin niyang kayamanan. Hindi po kayamanan ng mundong ito na may halaga, kundi kayamanan walang hanggan. A peculiar treasure, isang natatangi kayamanan, an extraordinary treasure. Higit sa lahat ng bayan, natatangi ka sapagkat sabi ng Panginoon, ang buong lupain ay kanya. Kaya let this be our memories. Let this be, mga kapatid, a commitment of God to us. And then, we should have, mga kapatid, also a prayer of commitment. If God has committed something, if God has committed a promise to us, then siya po ay Diyos na walang lugar, anumang kasinungalingan, anumang pag-aalinlangan, ito po ay binitawan niyang pangako. It is a promise that, hallelujah, if we would serve Him, kung tayo maglilingkod sa Kanya, kung ang buhay natin aalay natin sa Kanya, siya po ay tutupad sa Kanyang pangako sapagkat meron pong palitan. There is an exchange of vow. May palitan ng pangako, panata. Ang Panginoon nagbigay ng panata. Tayo din, mga kapatid, we should have a prayer of commitment. We should have that, mga kapatid, because ang Diyos po ang unang nangako sa atin. He is challenging us. Hinahamon tayo ng ating Panginoon. If we would want our prayers become answered, if we would want to be blessed, mga kapatid, ang ating mga panalangin, pagpalain ng ating Panginoon, tanggapin natin ang hamong ito ng Diyos. Ang hamong ito ng Panginoon. Kung susundin natin ang kanyang tinig at kung ang kanyang mga utos ay atin po, mga kapatid, iingatan, tayo po ay gagawin ng Diyos na kayamanan sa Kanya. Alam niyo ba yung treasure? Alam mo yung kayamanan? Ito po yung pag-aari. Diba? Ito ay property. Ito ay pag-aari ng isang tao na ito ay mahalaga sa kanya. Kung ang kayamanan, ginto, pilak, ari-arian, anumang mahal na bagay ay atin pong iniingatan, gaano pa kaya na ikaw ay ituring ng Diyos na isang kayamanan? Diba? Gaano pa kaya kung ikaw, hallelujah, na ang liit-liit ng tingin mo, pero sa gabing ito, pinapaunawa sa iyo ng Panginoon, ang sabi niya, ikaw ay natatanging kayamanan sa akin. Napakasarap isipin, napakaganda, mga kapatid, na atin pong malaman
na ikaw pala iniingatang kayamanan ng Diyos. Amen? Iniingatan kang kayamanan ng Diyos samantalang minsan, hallelujah, hindi natin sinusunod ang kanyang mga utos. Alam niyo po, there is not only an exchange of vow between God, amen, sa ating Panginoon, kundi ito po mga kapatid ay isang nakataling pagpapala sa pagitan ng Diyos at sa pagitan natin. Nakatali. Alam niyo po yung salitang nakatay o tinatawag na ikaw ay wala nang, diba, wala na mga kapatid na pwedeng ibang maging asawa dahil nakatali ka na sa asawa mo. Diba? Just like si Brother Angelo kay Sister Maricel, diba? Hindi na pwede mga kapatid na sila ay, amen, diba, pumatol sa iba. Amen, sapagkat sila ay nakatali na bilang mag-asawa. Tayo ganun sa Panginoon. Our commitment is a tie that bond us, mga kapatid. Is a tie that bond us between God. Kaya kung ang Diyos ay nagbitaw ng pangako, tayo din mga kapatid ay kailangan magkaroon ng prayer na mayroon pong commitment. Ang sabi niya, kung iyo lamang susundin ang aking mga utos, diringgin ang aking tinig, sabi ng Panginoon sa verse 5, amen, at susundin ang iingatan ang aking mga utos, ikaw ay aking gagawing natatanging kayamanan. Hallelujah. At sa verse 6 po, ang sabi ay, kayo'y magiging isang kaharian ng mga saserdote sa akin. Diba? Doon po sa UK ay may mga royal blood na mga reyna at prinsesa o hari. Katulad na Prince Charles, ni Queen Elizabeth, diba? Ni Prince Philip. Amen. Yan po yung mga kinikilalang mga royal highness sa United Kingdom. Na sila po yung mga, hallelujah, tinitingala na kakaibang mga tao na talagang ang karangalan, ang kayamanan ay taglay nila, ang kanilang katangian ay inaabangan ng buong mundo dahil po sa kanilang kasikatan, dahil sa kanilang mga kapatid na, hallelujah, pagkamahal na dugo. Pero tayo po ay sinabi ng Panginoon sa atin sa gabing ito, nagbitaw siya ng pangako na ikaw ay ituturing niya na isang mahal na pagkasaserdote. Imagine that, mga kapatid. Hallelujah. Praise God. Sa mundong ito, ang ikay maging anak lang ng presidente ng Pilipinas ay talagang nakaka-proud na. Pero kung ikaw ay maging anak ng Diyos at ituring kang tagapagmana ng kaharian niya, aba, ay ibang usapan na yun. Sana po naiintindihan nyo hindi lang swerte ito. Pagpapala talaga. Na anak ka ng Diyos na kung ano ang meron sa hari, meron ka rin. Amen. Kung ano mga kapatid ang pagpapalang kinahuhubalingan ng mundo, higit pa doon sa pagpapala na ibibigay ng ating Panginoon. Lamang kailangan po tayong magkipagpalitan ng pangako sa Diyos. Kailangan makipagpalitan ka kung ang Diyos unang-una ay nangako sa iyo, ano ang bibitawan mong pangako sa Kanya. This is, mga kapatid, hallelujah, the prayer of commitment, because it is important that we have a prayer of full surrender. Diba? A prayer of full surrender. If God, mga kapatid, has, hallelujah, has tied us a promise, ang Diyos ay nakipagtali na ng pangako sa iyo, tayo rin, mga kapatid, ay kailangang magkaroon ng panalangin, may pakikipagkasundo. Ano ang una? A prayer of full surrender. Doon po sa verse 8, ito po ang sagot ng buong bayan. Ang sagot po ng buong bayan na ganito, at ang buong bayan sumagot na magkakaisa. Magkakaisa. Kailangan po hindi isang tao lang, mga kapatid, ang magkaroon ng prayer of commitment o prayer of full surrender. Hindi lang isang tao, kundi tayong lahat. Ikaw, ako, tayong lahat na pinili, tinawag ng Panginoon, ay kailangang magkasundo lahat na ang tugon, mga kapatid, yaong lahat na sinilita ng Panginoon ay ating gagawin. Amen? Hello? Narinig pa po ako? Hallelujah? Praise God? Yaong lahat daw na sinilita ng Panginoon ay gagawin natin. Walang anumang salita niya na hindi natin susundin. Sapagkat lahat ng salita ng Panginoon ay pawang sa ating kabutihan. Amen. Hallelujah. Ano man ang tinupad mong salita ng Panginoon, ang Diyos mo ay may kaakibat na ganti na pagpapala sapagkat yun po ang kanyang pangako. Amen. Hallelujah. Iyon ang pangako ng ating Panginoon. Sa verse 8,
Ang buong bayan ay sumagot na magkakaisa. Tayo po ay kailangang sumagot sa Panginoon na may pagkakaisa. Hello? Amen. Ang gawain ng ating Panginoon di po kayang mag-isa ng isang tao lang. Ang gawain ng Panginoon di lang kaya ng mga leaders lang. Tayong lahat ay may bahagi sa gawain ng ating Panginoon, kaya dapat po tayong tumugon sa Diyos na may pagkakaisa. Anong pagkakaisa? Iisa puso, iisa isip, iisa ang adikain, iisa mga kapatid ang ating gustong mangyari. Hindi po tayo dapat iba-iba ng kalooban sapagkat hinahanap po ng Panginoon ang singleness of heart. In one accord. Hallelujah. Yan po hinahanap ng Panginoon. All the people of God, because we are the people of God, ang sabi ng 1 Peter 2:9, ye are a chosen generation, a royal priesthood, a peculiar people. Tayo ang bansang pinili ng Diyos. Tayo ang church, mga kapatid, na kanyang inahon mula sa kadiliman at kanyang dinala sa kanyang kagilagilalas na kaliwanagan. That is why now we are a people of God. Tayo po ay tao o bayang banal na pinili ng ating Panginoon. We must speak as one. We must pray as one. Naririnig niyo po ako, mga kapatid. Naririnig niyo ko, paki-thumbs up nga po yun yung kamay. Mga kapatid, ayan po. We must pray as one. Hindi ka lang mananalangin para sa kapakanan ng sarili mo, kundi mananalangin tayo, mga kapatid, bilang katuwang tayo sa gawain ng ating Panginoon. Yung po kailangan natin, mga kapatid. As the Lord has promised us, as the Lord give His commitment to us, we should also pray with commitment na tayo, mga kapatid, ay magsasalita at mananalangin nagkakaisa. Hallelujah. Mananalangin nagkaisa. We must be in one accord. We must be in one. We must be not all but separated, but we are all because we belong in one body of Christ. Tayo ay kasama, bahagi sa isang katawan. We must agree in one. Dapat tayo magkasundong nagkakaisa. Hello. Hallelujah. Dapat, mga kapatid, hindi mo sinasawata anuman, mga kapatid, ang hallelujah, kabutihan para po sa gawain ng ating Panginoon. Praise God. Kailangan po ikaw ay tumutugong, nakikipagkaisa kung anong makabubuti at kung ano, mga kapatid, ang nakikita mong kapakipakinabang at pagpapalain ng lahat. Hindi lang pansarili mo, kundi lahat ay makikinabang. Amen. We must be in one accord, agree as one, doing all the Lord, doing all, amen, obeying the Lord what He asks of us. Kaya dito po ay nararapat lamang na isang tabi natin ang ating pagkakaiba. Hello? Amen? Atin pong baliwalain ang atin pong pagkakaiba-iba. Kundi ang sabi dito, hallelujah, kailangan nating itatag ang pagkakaisa. Praise God, ang pagkakaisa. Amen. Meron po ba tayong malasakit sa gawain ng ating Panginoon? Mga kapatid, ako po'y nakikiusap sa inyo. Kung kaya niyo pong mag-open ng video, please, I would like to see you. Gusto ko po kayong makita. Ako po'y nakikiusap. Pakibuksan po natin ang ating mga video. Praise God. Hallelujah. Ayan po. Salamat po. At nawa po masanay na tayo, hallelujah, na sa tuwing may gawain, kailangan po nakabukas ang video para po nagkakakitaan po tayo at nakikita ko ang mga hallelujah, expression ng mukha ninyo. If you agree, amen, hallelujah, hearing the word of God. Sa gabing ito, mga kapatid, let us put aside our every differences. Amen. But God is calling us to be in one. Sapagkat, mga kapatid, naniniwala ako, pag sinagot ng Diyos ang panalangin ng isa nating kapatid, matutuwa ka. Sapagkat hindi lang siyang nanalangin, kundi nakatuwang kang nakipagkaisa ka ng panalangin na yon. Pero pong sinabi sa Bible, sa aklat po ng Matthew 16, na anuman mga kapatid ang pagkaisahan dito sa langit. Sige, buksan po natin, mga kapatid. Matthew chapter 16. Alam ko nabasa niyo yan, mga kapatid. Matthew 16 in verse, I'm sorry. Saan ba yan?
Sa verse 19 po, mga kapatid. Sabi dito, at ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng karayom ng langit, at anumang iyong talian sa lupa ay tatalian sa langit, at anumang iyong kalagan sa lupa ay kakalagan sa langit. Okay, meron pa pong sinabi diyan yung anuman ang pagkaisahan. Hindi ko lang alam, mga kapatid, kung saan pong version, pero hallelujah. Hallelujah. Agree. Hanapin natin sa salitang agree. Meron po bang nakakita sa inyo? Will you please share to me? Okay. Praise God. Sa Matthew 18:19. Sa Matthew 18:19. Ang sabi po dito sa Matthew 18:19, muling sinasabi ko sa inyo na kung pagkasunduan ng dalawa sa inyo sa lupa, ang nauukol sa anumang bagay na kanilang hihingin, ay gagawin sa kanila ng aking Ama na nasa langit. Yan. Pagkasunduan ng dalawa. Meron sinabi ang Diyos, ang salita ng Diyos, dalawa man o tatlong nagkakatipon sa kanyang pangalan. Higit po tayo sa dalawa ngayon. Higit tayo sa tatlo. Higit tayo sa apat. Kaya kung tayo ay magkakaisang nagkakasundo, amen, na isa ang ating puso, isa ating panampalataya, isa ating espiritu, hallelujah, isa mga kapatid ang ating layunin, ang Diyos po mga kapatid ay tutupad sa kanyang binitawang pangako. Kaya, hallelujah, may magagawa po mga kapatid kung tayo makipagkasundo sa gabing ito sa ating mga panalangin. It will always remind us the blessing. It will always, mga kapatid, remind us the power, amen, granted. Hallelujah. The power granted because of our prayer of commitment. Prayer of commitment. Ikaw ay magkaroon ng panalangin nakikipagkasundo. At ano yung pakipagkakasundo mo? Ang pakikipagkakasundo mo ay makiisa ka. Amen. Makiisa ka. Hallelujah. Huwag ka, mga kapatid, hallelujah, gusto mo sarili mo lang ang masusunod. Huwag ka, mga kapatid, na gusto mo katwiran mo lang ang mangyayari. Walang mangyayari doon. Lalapit ka pa rin sa Panginoon. Sapagkat, mga kapatid, mangangailangan ka pa rin, mangangailangan ng prayers. Pero kung sa gabing ito, naiintindihan mo at nalalaman mo na may mangyayari at may kapangyarihan ang pakipagkasundo sa ating panalangin, ay natutuwa ang Diyos. Ano man ang ating hilingin, ay pagkakaloob ng Panginoon. Hallelujah. Praise God. It is God's will for us to be united because our prayer of commitment will do something great in our lives. Ito po ay may mangyayaring dalakilang bagay sa ating mga buhay. Naalala niyo ang Panginoong Jesus? Nung siya po'y nananalangin sa Gethsemane, mag-isa lang siyang nananalangin. Sa hating gabi, mga kapatid, ang Diyos po'y nanalangin. Anong ginawa ng mga alagad? Natulog. Natulog sila. Hallelujah. Samantala, ang Panginoon ay pumunta doon para manalangin. Ano ang sumusunod na nangyari? Sinaway sila ng Panginoon. Hindi baga kayo pwedeng makipagpuyat man lang sa akin kahit isang oras? Ha? Praise God. Sapagkat darating na ang oras. Ano pong oras na darating? Siya po'y dadakpin. Siya po ay, mga kapatid, ibibigay sa kapahamakan. Kaya siya po'y nanalangin ng gabing yon na panalangin, mga kapatid, na may pakikipagkasundo. Anong pakipagkasundo? Ang pakipagkasundong yon ay napakahirap. Ang sabi ng Panginoon, Lord, Ama ko, kung maaari lamang na ilampas mo sa akin ang saro ng kapaitang ito, pero hindi ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo. And that is a prayer of commitment of Jesus Christ. Dahil hindi siya nandoon, mga kapatid, sa kanyang sarili. Nandoon siya, mga kapatid, para tukdin ang kalooban ng Ama. Hallelujah. This is such a prayer of commitment, of full surrender. Kailangan natin yun, mga kapatid. Sapagkat kung hindi ka makikipagkasundo at susuko sa Panginoon, nothing happens. Nothing happens about your prayers. At wag mo lang, mga kapatid, unahin ang panalangin para sa iyong sariling kapakanan. Unahin mo ang kaharian ng Diyos. At alam mo ang kaharian ng Diyos, ang gawain ng Panginoon. Ang gawain ng Panginoon ay makapagligtas ng maraming kaluluwa. This is our priority and first concern. Dahil ang Diyos po ay nangako sa atin na pagpapalain Kanya. Pagpapalain tayo kung
atin lamang gaganapin ang kanyang utos at susundin ang kanyang tinig. Tayo ay gagawin niyang kayaman. And number 2, mga kapatid, a prayer of commitment is a prayer of faith. Prayer of faith. Panalangin ng may pananampalataya. At ang sagot ng bayan doon sa aklat ng Exodus, sa atin pong binasa, lahat, all that the Lord had spoken. And yun po, mga kapatid, ang binitawan nilang salita na hindi nila, mga kapatid, hallelujah, praise God, alam kung ano ang susunod na mangyayari. Pero nandoon ang pananampalataya nila na ang binitawan nilang salita, ay Diyos. Natutupad sa kanilang mga pangako. And that is faith. If we believe that God will answer our prayers, then we must have a prayer of commitment. Kung iyong sinasampalatayanan, sabi ng Hebrews 11:6, ang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalatayang may Diyos at siya ang tagapagbigay ganti sa kanyang mga nagsisihanap. Kung ito'y pinanghahawakan mo, kung may pananampalataya ka, bibitawan mo ang iyong salita na kahit, mga kapatid, hallelujah, sa nilalaman ng isip mo, hindi kayang arukin. Ngunit alam mo, mga kapatid, pinanghahawakan mo ang Diyos ay tutupad sapagkat walang bagay na mahirap sa Kanya. They believe, they obey His word, amen, they trusted His promise, sinampalatayanan nila ang Kanyang salita, sinunod ang utos niya, dininig ang tinig niya, hindi sila nag-alinlangan sapagkat tapat ang nangako. Tapat ang nangako. Hallelujah. Alam niyo naman sa Panginoon walang lugar ang kasinungalingan. Hindi sa taong sinungaling. Hindi siya katulad natin. Hallelujah. Na nangako ngayon, bukas hindi gagawin. Ang Panginoon, mga kapatid, walang bagay na mahirap sa salita niya. Walang lugar sa salita niya na hindi ito gaganapin. Ito, mga kapatid, ay mangyayari at gaganapin sa patutunguhan. Hallelujah, na kanyang salita. Praise God. Sometimes we reject the word of God, not, mga kapatid, obeying what He promised. And that is so, hallelujah, so much hurt sa ating Panginoon. Andyan ang salita. Alam niyo po ang salita ng ating Panginoon. Yan po ay established na. Established na po ang salita ng ating Panginoon. Nababasa lang yan ng mata mo. Pero mga kapatid, yan po ay sagrado. Yan po ay banal. At pag sinabing banal, ang Diyos ang nagsalita. At pag ang Diyos ang nagsalita, ito'y garantisadong kanyang gagawin. Hindi natin dapat pag-alinlanganan, mga kapatid. Kung minsan man na nadidelay ang sagot ng Panginoon, it is not because God is a liar. Because, mga kapatid, the word of God becomes delay, it is not His part, but our part. Sa atin po, mga kapatid, ang diferensya hindi sa Diyos. Ano po ang dahilan? Kasalanan. Dahil yun po sinabi ng Bible. If we regard iniquity in our hearts, the Lord will not hear us. Kung pakundangan na natin ang kasalanan sa ating mga puso, hindi tayo didinggin ng Panginoon. Totoo po yun, mga kapatid. Paniwalaan natin. The more that the word of the Lord, hallelujah, was promised so speedily, mga kapatid, so instantly, it is because we obey Him. It is because we hear His voice. It is because we follow His will. Yung po totoo doon. Sa dahilan, mga kapatid, ng salita ng Panginoon ay agad-agad tumutupad, agad-agad nangyayari, agad-agad pinagpapala ka dahil, mga kapatid, ang sikreto ay iyo pong ginawa. Sumunod, dumininig, mga kapatid, at tumupad. Hallelujah. These people, mga kapatid, kasama ni Moses, becomes confident of God has spoken. Sila po ay nagkaroon talaga ng buong tiwala. Yan ang kailangan natin ngayon. Buong tiwala. Kung meron ka mang pinapanalangin sa Panginoon at gusto mong mangyari, hallelujah, pagtiwalaan mo na ang salita na iyong pangahawakan ay galing sa Diyos na hindi nagsisinungaling. But God, mga kapatid, has said to us today, He will fulfill. Claim it. Naniniwala po ba tayo doon? Ano man ang salita, mga kapatid, binitawan ng Diyos sa atin, kung nagbitay siya ng commitment, yan po ay gagawin niya. Pero naghihintay ang Panginoon na magkaroon din tayo ng prayer of commitment. Alam ko tayong lahat ay may binitawang pangako sa Panginoon nung tayo po ay kinausap niya. Lord,
Susunod na po ako sa iyo. Lord, magbabago na po ako. Lord, hindi na po ako magiging masama ugali. Panginoon, gagawin ko na po ang kalooban mo. Hallelujah. But I know, mga kapatid, hallelujah, just like Peter, 3 beses siyang tinanong ng Panginoon, mahal mo ba ako, Pedro? Pedro, mahal mo ba ako? Hallelujah. Sometimes, mga kapatid, we are all like Peter. We answer immediate answer, but we, hallelujah, it is not from the bottom of our hearts. Sometimes, sumasagot lang tayo ng amen, pabalang-balang o parang wala lang. Pero di natin naiisip, hallelujah, na ang Diyos, mga kapatid, ang kausap natin. What God has said us today, He will fulfill it. Hallelujah. He will fulfill it. And it is always available. It is not empty. Hindi po yan walang laman, hindi po yan, mga kapatid, absent. Lagi pong available ang sagot ng ating Panginoon sapagkat kailangan lang natin, mga kapatid, na makaroon sa sulok ng ating mga puso ng panalangin ng pakikipagkasundo. It is available to us and Jesus is available to you. And the last, mga kapatid, a prayer of commitment is to those who seek Him with all of their hearts. Ang panalangin may pakipagkasundo ay para lang doon sa mga humahanap sa Kanya ng buong puso. At ang sagot ng bayan, mga kapatid, lahat ng utos ng Panginoon ay aming susundin. Praise the Lord. Ulitin ko po sa Exodus chapter 15 verse 9. Ang sabi doon, at ang buong bayan ay sumagot na magkakaisinabi, yung lahat na sinilatan ng Panginoon ay aming gagawin. Amen. Yung lahat na sinilatan ng Panginoon ay aming gagawin. Ano po, mga kapatid, ang ibig sabihin nito? Dapat ay kasama ang ating buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip, at buong kalakasan. With all our hearts and with all our soul. Amen. Hallelujah. This is a promise for those who seek righteousness. This is a promise to those, mga kapatid, hallelujah, who are fully persuaded. Pag sinabing persuaded, lubos siya, mga kapatid, na nahikayat, lubos siya na impluwensyahan. Hallelujah. Kaya po, mga kapatid, amen, kanya pong pinanghawakan at hindi po siya, mga kapatid, nag-alinlangan na bitawan ang kanyang pakikipagkasundo. Sa gabi pong ito, mga kapatid, dinahanap po yun ng Panginoon. Hallelujah. Praise God. Naway naririnig niyo pa po ako, mga kapatid. Tonight, hallelujah, God is seeking, hallelujah, about this prayer of commitment, seeking to every one of us. Seeking to every one of us. Hallelujah. Tayo po ay hinahanap ng Panginoon, amen, na magkaroon ng ganitong bitawan nating pakipagkasundong panalangin. Sapagkat ang Panginoon po, una nang nakipagkasundo sa iyo. Tingnan nyo ha, lahat po tayo ay nagkasala at di nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. All have sinned and come short of the glory. Walang nakaabot sa atin, mga kapatid. Walang sino mang makapapantay sa kaluwalhatian ng Diyos sa atin. Pero ano pong ginawa ng Panginoon? Sa Philippians chapter 2, siya ang Diyos, mga kapatid, na sa langit. Hindi siya nag-alintana, nagdalawang isip na bumaba rito sa lupa. Bakit? Para abutin tayo. Para abutin tayo. Siya ang umabot sa atin, hindi tayo umabot sa Kanya. Siya ang pumili sa atin, hindi tayong pumili sa Kanya. Siya ang unang umibig sa atin, hindi ikaw at tayo unang umibig sa Kanya. Ano po ibig sabihin nito? Hallelujah. Mga kapatid, hallelujah. Praise God. Atin pong hanapin ang Panginoon ng buong puso. Sa Jeremiah 29 verse 13, inyong hahanapin ako at inyong masusumpungan ako kung inyo akong sisiyatasatin ng inyong buong puso. Wala pong lugar dito ang pagkukunwari at kailangan pong meron pong commitment. Meron pong pakikipagkasundo. If we would like our prayers to become something, amen, special or something extraordinary, then kung gusto mo na ang panalangin mo, mga kapatid, ay maging isang kakaiba at pinaka-espesyal na panalangin, pinaka, mga kapatid, kakaiba, hallelujah, ay
ito na po ang oras para tayo magbitaw ng panalangin ng pakipagkasundo. Kung meron kang gustong mangyari, amen, hallelujah. Kung gusto mo, kung may gusto kang hilingin sa Diyos, Panginoon, ako po'y nakikipagkasundo sa iyo, pagaligin mo ang asawa ko, pag-iligtas mo ang asawa ko, pagalingin mo ang anak ko. Praise God. Oras na mga kapatid, na bitawan mo yun ngayon. At huwag kang mag-alinlangan ng Diyos nangako sa iyo. Ang Diyos ang unang-unang nagbitaw ng pangako sa atin. Mga kapatid, anak tayo ng Diyos at hindi niya tayo titiisin. Amen. At hindi niya hayaang para tayong pulubi na mamalimos ng tinapay. Diba? Di ba sabi mga kapatid ang Bible, ako ay naging bata at ngayon ay naging matanda. Pero kailanman ay hindi ko nakitang namilimos ng tinapay ang taong matumi. I am young and now I am old, yet I have not seen a righteous begging bread or nor forsaken. Kaya po sa gabing ito, if we believe, God, hallelujah, God, mga kapatid, has committed us great and precious promises, then, hallelujah, our part is to release our prayer of commitment to Him. Release that. Wag mo yan, mga kapatid, kimkimin sa iyong sarili. Yan ay ilahat-tahala mo, ipahayag mo, ibulalas mo sa Panginoon. Sapagkat ang Diyos po, mga kapatid, alam niya kung sino yung mga anak niya na lubos na nagtitiwala sa Kanya. Tonight, dito ko po, mga kapatid, tatapusin na ang mensaheng ito. God is challenging us. If there is something, mga kapatid, that we are striving or we are struggling, kung meron mang bagay, mga kapatid, na ngayon ay, hallelujah, tayo ay nag-i-struggle at tayo ay nag-i-strive, then bitawan mo yung pangako na yan. Prayer of commitment na yan. Makipagkasundo ka sa Diyos. Makipagkasundo tayo sa Panginoon. And before we pray, I would like to ask again Brother EJ and Sister Kim to give us, mga kapatid, a song, hallelujah, praising God. Para po, mga kapatid, let us open the door of, hallelujah, amen, the door of blessing from God. That tonight, the prayer of commitment is very important. God has committed, mga kapatid, to us His great and precious promises. But in our behalf, we should give God and release this kind of prayer. Hallelujah. Because we know that God has done great things to us. Napakarami ng mabubuti at dakilang bagay ang ginawa ng Panginoon. Sana makita natin yun, mga kapatid. Sana makita mo sa bahagi ng buhay mo nang tinanggap mo ang Panginoon, hindi mo kayang isa-isahin ang mabubuting bagay, ang kabutihan ng ating Panginoon. Praise God. Bibigay ko po ang pagkakataon kay EJ. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Kawit tayo, mga kapatid. Praise God. Still I will trust you. Still I will follow. Hallelujah. Still Yes, Lord. will trust you. Still I will follow. Hallelujah. Still I will listen to your every calling, though the storms rages on and I can't find my way. Still I will trust you, Lord. Once again. Hallelujah. Still I will trust you. Still I will follow. Still I will listen to your every calling, though the storm
Yes, Lord Jesus. Hallelujah. Thank you, God. Yes, Jesus. We'll trust you. Still Amen. To your every calling, though the storms rages on, and I can't find my way, still I will trust you, Lord. Hallelujah. Trust you. Hallelujah. Hallelujah. And I can't find my way. Still I will trust you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Though the Though the storms rages on, and I can't find my way, still I will trust you, Lord. Though the storms rages on, and I can't find my way, still I will trust you, Lord. Hallelujah. 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 Mari po bang sa sandaling ito, tuon natin ang ating sarili sa monitor ng ating pong cellphones. Hallelujah. At ibigay natin ang pagkakaisa natin sa panalangin. Dahil mga kapatid na kasalalay po, ang ating panalangin sa ating pong pakipagkasundo. Let us have a prayer of commitment. A united, mga kapatid, all in one. Hallelujah. We are concerned, mga kapatid. Kailangan nating magkaisa, mga kapatid, sapagkat what God will do, hallelujah, He will do it, mga kapatid, all, hallelujah, He will do it for everyone. He will do it, mga kapatid, because we have a heart that is single to Him. We have a heart that is one accord to Him. Jesus, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Mga kapatid, pwede bang ibigay natin ang oras na ito sa Panginoon? At mo ng isang tabi ang ating mga ginagawa kung meron man. Let us unite our prayers all in one, because how much concern you want, mga kapatid, to answer by God, it is also the concern of everyone that we want, mga kapatid, a victory over our prayers. But today or tonight, we should give account and we should be in one prayer of commitment to God, mga kapatid. Sapagkat alam natin, ang Diyos tapat sa kanyang mga pangako. Gagawin niya, mga kapatid, ano man ang kanyang sinabi ayon sa kanyang mga salita. Praise God. Tayo po ay manalangin sa Panginoon. Dakila at mapagpalang Diyos, ang maraming banal. Kami po ay nagpapasalamat sa iyo, sapagkat ikaw ang buhay na pag-asa sa aming mga puso. Bagamat kami, O Diyos, ay dumaranas minsan, Panginoon, ng kagipitan sa aming buhay, hindi man sa pananalapi, kundi mga bagay, Panginoon, na aming pong pinagdadaanan.
Nagpapasalamat kami sa iyo, Panginoon, pagkat ikaw ang aming hangganan. Nakikita namin, O Diyos, na kapag oras na hindi na namin kaya, ikaw, Panginoon, ang siyang saklolo namin, Panginoon. Salamat po sa mga sandaling ito. Nabuhay ka pa rin kumikilos sa aming kalagitnaan. Salamat, Panginoon, hindi kami nawawala ng pag-asa na ikaw ang tutupad sa aming mga pangako. Kasi, O Diyos, alam mo, wala kaming pinagtitiwalaan kung hindi ikaw. Wala kaming inaasahan sa buhay na ito. Kami, O Diyos, ay patuloy mo, Panginoon, tinatawid sa lahat ng aming pangangailangan sa araw-araw. Wala kaming may pagmamalaki sa iyo, Panginoon. Lahat na nangyayari sa buhay namin, ay ito po sa kapahintulutan mo, Panginoon. Hallelujah, dahil sa iyo mga kabutihan. Kaya Ama, sa sandaling ito, dinibitawan namin ang pangako ng pakipagkasundo panalangin, O God. Alam namin, O God, hawak mo kami sa iyong kamay. Walang bagay na mahirap sa iyo. Hindi mo kami titiisin, Panginoon, makilos. Hindi mo kami pababayaan, O Diyos, anumang umuuga sa aming mga buhay. Anuman, Panginoon, ang aming pinagdadaanan na hindi ito lingid sa iyo. Kaya po sa sandaling ito, Panginoon, hayaan mong sa sulok ng aming mga puso ay bitawan namin ang pakipagkasundo, Panginoon. Higit sa lahat ay sa iyo, Panginoon, at sa bawat isa na nakasubaybay sa prayer meeting na ito, Panginoon. Nawa, Panginoon, kurutin mo aming mga puso. Huwag naming pabayaan, Panginoon, lagi makipag-ugnay sa panalangin na may pakipagkasundo sa amin, Panginoon, bilang magkakapatid, Panginoon, na ikaw, O Diyos, ang unang-una namin binibitawan ng aming mga pakipagkasundo, Panginoon. Sa oras pong ito, Panginoon, sino man sa mga anak mo na ngayon kinakausap mo, hallelujah, kinausap mo sa mga salita, na ngayon, Panginoon, ay kailangan namin bitawan, O Diyos, ang panalangin ito na may pagkakasundo sa iyo, Panginoon. Kausapin mo po kami, O Diyos, na lagi mong ipaalala sa amin na kami may binitawan na sa iyo, na kami, O Diyos, ay may sinalita na sa iyo, sapagkat ikaw ang unang-una namin, Panginoon. Hallelujah, na nakita, Panginoon, at namalas, O Diyos, na lahat ng mga pangako mo ay tinupad mo sa amin. Pagpalain mo, O Diyos, ang bawat isa sa iyong mga anak. Sino man nangangailangan ng kagalingan, Panginoon, sa gabi ito, Lord, naway kausapin mo, Panginoon. Nabitawan niya, O Diyos, ang panalangin na may pakikipagkasundo sa iyo. Upang, O Diyos, hallelujah, ikaw, Panginoon, ang siyang tumupad sa una mong ipinangako sa amin. Na kung kami ay tidinggi sa iyong tinig at susunod sa iyong salita, kami, Panginoon, maging kayamanan mo, O God. Naiingatan mo, Panginoon, hanggang sa panahon, Panginoon, sa bawat panahon ng aming mga buhay. Sa gabing ito, Panginoon, pagpalain mo po ang bawat isa sa iyong mga anak na sumubaybay sa prayer meeting na ito. At kami balik mo sa darating na linggo ng gawain mo, Panginoon. At sa mga susunod pang gawain, pagpalain mo po kami. Pagpalain mo, Panginoon, sa lahat ng klase ng material at finansyal na pagpapala ang iyong mga anak. Pagpalain mo aming Sunday service, Panginoon. Pagpalain mo, O Diyos, ang aming church, ang aming buildings, O God. Finances, O Diyos. Hallelujah, na magkaroon na, Panginoon, ng hallelujah, katagumpayan, Panginoon, ng aming bahay panambahan. Salamat po sa gabing ito. Bless each and every one, Panginoon, bawat kabataan, bawat nanay, bawat tatay, Panginoon, bawat, hallelujah, Sunday school na bata. Lord, buklurin mo kami sa pagkakaisa ng pangalan mo, Panginoon, ang siyang aming maitanyag. Lord, salamat po, Panginoon. Ang salita mo sa gabing ito, ingatan mo at itago sa aming mga puso. That we are, Lord, a peculiar treasure to you. That we should have, Lord, a prayer of commitment. Na kung bibitawan namin ito, Panginoon, patuloy ka, Panginoon, magtatagumpay at magpapala sa iyong mga anak. Purihin ka, Panginoon, lahat pong ito ay aking ibinabalik sa iyong matamis at makapangyarihang pangalan. In Jesus' name of Nazareth, I pray. Amen. Amen. Praise the Lord.